So mga tol, naganap na po ang final weigh-in ng bata ng MP Promotion na si Isaac Pitbull Cruz versus Lamont Rhodes Jr. Kapwa po nila nakuha ang 140 pounds weight limit or super lightweight division. Tumimbang po itong si Lamont Rhodes Jr. ng 139.6 pounds habang tumimbang naman po si Isaac Pitbull Cruz ng 138.6 pounds. So paglalabanan nga po nila dyan ang interim WBC super lightweight title ni Pitbull. Intense nga po ang naging face off, parang gusto ng upakan ni Pitbull itong si Lamont Rhodes Jr. Talagang idinikit nito ang mukha niya kay Lamont. Hindi naman nagpasindak itong si Lamont mga tol at nakipagtitigan kay Pitbull. Pagdating naman po sa weigh-in ni Stephen Fulton at Ushaki Foster, overweight nga po itong si Stephen Fulton mga tol ng 2 pounds. Tumimbang siya ng 132 pounds. Tumimbang naman si Ushaki Foster ng 130 pounds. At dahil overweight po si Stephen Fulton, hindi mapapasa kanya ang WBC Super Featherweight World Title at mababakante lang po yan kung siya ang manalo. Bukod dyan, magbabayad pa itong si Stephen Fulton kay Foster dahil sa pag-overweight niya. Kapwa din po nakuha na Erislandy Lara at Joan Gonzalez ang weight limit ng 160 pounds or middleweight division. So bukas mga tol, bakbakan na po yan. Mag-uumpisa po yan ng umaga hanggang tanghali, kaya wag po natin palampasin ang mga bigating laban na yan. Samantala, manunood naman po dyan si former world champion Mark Magsayo. Papanoorin daw niya ang laban ni Stephen Fulton versus Ushaki Foster. Sinabi ni Magsayo mga tol na kung sino daw ang mananalo sa dalawa, siya daw ang sunod na makakalaban. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, si Mark Magsayo po ang magiging mandatory challenger kapag naipanalo ni Magsayo ang laban dito kay Michael Magnesi na magaganap na sa January. Title eliminator po kasi sa WBC Super Featherweight ang laban ni Magsayo dito kay Magnesi. Kaya kung makalusot si Magsayo dyan mga tol, siya ang sunod na lalaban sa mananalo kay Fulton at Ushaki Foster. Bukod dyan, mapag-aaralan na din ni Magsayo kung ano ang ipapakita ni Fulton at Foster sa laban dahil mapapanood niya sa ringside. Sa kabilang banda naman mga tol, nagpalitan na naman po na maaangang nasalita si Devin Haney at Ryan Garcia sa social media. Inopen na naman po kasi ni Devin Haney ang pandaraya na ginawa sa kanya dati ni Ryan Garcia. Yung pag-inom daw nito ng juice para lumakas. Sinabi ni Devin Haney mga tol na mukhang maganda na naman daw ang kondisyon ni Ryan Garcia. Mukhang balik na naman daw si Ryan Garcia sa pagtuturok. Masama nga daw yan para kay Mario Barrios na makakalaban ni Garcia sa February. Kumbaga nagbigay ng babala itong si Devin Haney mga tol kay Barrios dahil mandaraya daw itong si Ryan Garcia. Agad naman pong bumuelta si Ryan Garcia kay Devin Haney at sinabing sasampalin daw niya ito kapag nakita niya at wala daw magagawa itong si Devin Haney. Bumanat naman po si Devin Haney at sinabing I bet you won't, on my daughter you won't. Pero buwelta naman po ni Ryan Garcia kay Haney. Siya pa nga daw yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sumagot naman si Devin Haney at sinabing alalahanin daw ni Ryan Garcia na nasaktan din daw niya ito kahit nakarigado pa daw siya, kaya alam daw kung sino ang totoong cheater. So biglang dinamay naman po ni Ryan Garcia mga tol ang namayapang may-ari ng snack program na si Victor Conte. Sinabi ni Garcia, RIP daw dito kay Victor Conte, pero tinuruan daw talaga nito si Devin Haney na mandaya nang hindi daw nalalaman. Easy lang daw kasi kinuha ni Devin Haney ang 135 pounds dati. Sa tulong daw yan ni Conte.